Hello guys, welcome to our channel. Today, pupunta tayo sa isla ng Siquijor or Isla del Fuego sa Espanyol at Island of Fire naman sa Ingles. From Bacolod City ay tutungo tayo ng Cabancalan City. Then, aakyat tayo ng Mabinay, which is already part ng Negros Oriental. And from Mabinay ay bababa tayo ng Baez City. Then, tatahakin natin ang Coastal Road papunta ng Dumaguete City. And from Dumaguete City naman ay sasakay tayo ng ferry patawid ng Siquijor. And finally, from Siquijor Port ay magta-travel ulit tayo by land papunta ng San Juan kung saan located ang tutuluyan namin Nowasay Guest House. So sa kabuuan ay magta-travel tayo ng around 256.7 kilometers. 217 kilometers from Bacolod City to Dumaguete, 24.3 kilometers naman patawid ng Siquijor from Dumaguete Port at 15.4 kilometers from Siquijor Port papunta ng Nowasay Guest House. Good morning guys, ngayon ay pupunta tayo ng Siquijor. So 2 days tayo doon. So tayo na lang yung service natin papunta Dumaguete. Nandito na guys ang service natin at sakay ang mga pinsan namin sasama sa trip na to. Nag-rent pala ang isang pinsan namin ng van na siya rin ang gagamitin namin when we get to Siquijor. At ang magdadrive ay ang pinsan naming si Rod. So everybody is ready na talaga. So let's go! Kasalukuyan nating binabaybay ang circumferential road heading south, and we are approaching the new government center ng Bacolod City. At ang aming actual departure time is 8 a.m. All in all, 20 ang kasama sa trip na to. 10 na magpipinsan at 10 rin ang mga bata. Pagdating namin ng Hinigaran ay nag-stop over muna kami para mag-CR at para makapag-stretch na rin. Mga 52 kilometers na rin ang nag-travel namin. And after a few minutes, balik na naman kami sa biyahe. From Baez City going to Dumaguete City, napansin ko na napakalapit ng kabundukan at shoreline sa mga cities dito banda ng Negros. So, napaka-ideal manirahan dito kung mahilig ka sa mountaineering at
same time, mahilig ka rin sa mga ocean activities. Narating namin ang Dumaguete City around 1:20 p.m. And some of our cousins ay bumili ng ticket at nag-process ng requirements para sa van. Habang ang iba naman ay lumabas muna ng van para makapag-stretch na rin. Ang binayaran namin sa ticket per person is 234 pesos plus terminal fee na 10 pesos at 1,600 pesos para sa van including the drive. At siya nga pala guys, ayon kay Live Gahiton ay hinahanapan nila ng OR at CR ang sasakyan. So make sure that you have these documents kung magdadala kayo ng sarili nyong sasakyan. At 1:58 p.m. ay nasa pier na kami at nag-double time papunta ng ferry. After na ma-check ang ticket at pasulat ang aming mga pangalan, ay umakyat na kami sa second deck ng ferry. At exactly 2:05 p.m. ay nagsimula ng maglayag ng barko patungo ng Siquijor. Few minutes na lang guys ay mararating na natin ang Siquijor Port. So from here, makikita mo talaga na yung southern side ng Siquijor ay makapal ang vegetation, habang ang sa northern side naman ay medyo konti lang ang vegetation. And around 3:30 p.m. ay narating na nga namin ang Siquijor Port. So nagsimula na kaming bumaba ng barko. Siquijor, we're here!
sa appear pa lang guys ay ma-impress ka na talaga ng Siquijor. Aside from the white sand beaches na makikita mo, as you can see, wala ka talagang makitang basura. Napakalinis. At around 4 p.m. narating rin namin ang tutuluyan naming Nawasay Guest House sa Municipality of San Juan. Inabot rin ng 8 hours kabuuan ang travel namin. Agad namin pinuntahan ang beach, which is mga 136 meters lang mula sa guest house, at doon ay nagkwentuhan habang ini-enjoy ang ganda ng view. At pagsapit ng gabi, pagkatapos naming maghapunan, ang iba naming pinsan ay bumalik ulit sa beach, habang ang iba naman ay nanatili lang dito sa harap ng guest house para magkwentuhan. At siya nga pala guys, dalawang unit ang nirentahan namin. Yung isa ay 1,300. So sa kabuuan, ang expenses namin sa accommodation is 2,600.
At next day, our second day in Siquijor, around 6 a.m. ay sumama kami ni Lai Viajidor sa aming mga pinsan para mamalingke. Curious rin kaming dalawa na makita ang Siquijor early in the morning. At siya nga pala guys, meron din silang mga ATM. At dito sa Siquijor, pag bumili ka sa mga stores, paper bag ang ginagamit nila, hindi sila gumagamit ng plastic. At kung na-impress tayo yesterday, pag dating natin sa Siquijor dahil wala tayong nakitang mga basura, dito ka mismo malapit sa market nila ay wala ka talagang makikitang mga basura. Ito na tayo ngayon guys, balik sa guest house at pupunta tayo ngayon ng beach at explore natin ang rocky part nito. Also explore natin ang portion na malapit sa Coco Grove. At siya nga pala guys, today ay mauuna kaming uuwi ni Lai Viajidor dahil may trabaho pa tomorrow, habang the rest ay mananitili dito at bukas na sila uuwi. At ang plano after naming mag breakfast ay pupunta kami ng Cambugahay Falls, which is kilala na isa sa pinakamagandang falls dito sa Pilipinas. At magsistay kami doon hanggang 12 noon. Tapos ay ihatid kami ng mga pinsan namin sa Siquijor Port. And after that ay pupuntahan pa nila ang iba pang mga tourist spots dito sa Siquijor. Mayroong 2 p.m. na schedule ang Montenegro patawid ng Dumaguete. So, importante na as early as 1 p.m. ay nandun na kami sa pier. At ito na nga guys, narating na natin ang beach. So, mag-explore tayo at i-enjoy ang napakagandang tanawin. As you can see guys, napakapanatag ng dagat at wala kang makikitang alon o mga ripple sa tubig. Mula nang dumating kami dito yesterday hanggang ngayon ay ganun pa rin yung kapanatag yung dagat. Tumambay rito ang mga pinsan namin hanggang 9 p.m.
So kahit gabi, ganun pa rin kapanatag ang dagat. I'm not sure kung talagang ganyan talaga rito or nagkataon lang. Dito pala guys, part na to ng Coco Grove Beach Resort. As you can see, white sand rin siya. At pag lumusong ka dyan sa tubig, marami kang makikitang mga starfish, sea urchin, seaweeds at mga sea plants. So, dalhin pa uwi. And around 8:30 in the morning ay umalis na kami ng guest house papunta ng Cambugahay Falls. After 30 minutes na travel, 9 a.m. ay narating na rin namin ang Cambugahay Falls. While approaching the entrance, marami na ang nagtatanong kung gaano kalayo ang lalakarin pababa ng falls.
na, og balaan masato balik ko. At ito na guys ang entrance pababa ng falls dyan banda sa kubo. At meron pala silang entrance fee na 20 pesos. Unlike guys sa mga previous naming vlogs, usually dalawa lang kami ni Live Editor. Ito special to. Ang purpose talaga nito ay makapag-banding kaming magpipinsan. At shout out nga pala sa pinsan namin si Anje, who made this trip possible. At pagkatapos na mabayaran ang entrance ay nagsimula na kaming bumaba ng falls. Pababa guys, meron ng mga steps ang daanan. At ayon sa research natin, meron itong 135 steps pababa. So, ganun rin ang aakyatin natin pabalik. After 5 minutes hiking pababa, ay bumungad sa amin ang napakagandang falls na may light green na tubig. Since umuulan ay naghanap muna kami ng cottage na masisilungan. So dito guys, aside sa mga falls na mainganyo ka talaga maligo, ay agaw pansin na rin ang mga turistang naglalabitin sa lubid at magda-dive sa tubig. So mamaya susubukan rin natin yan.
Dito guys sa pangalawang falls, medyo mababaw lang ang tubig. Although meron ring mga part na malalim. Doon banda sa binabagsakan ng falls at sa gitna. Pero maraming part na mababaw lang. So, dito ay ideal kung may mga kasama kayong mga bata kasi merong part na pwede silang mag-swimming. At siya nga pala guys, habang naliligo kami, may naramdaman kaming nangangagat sa aming mga binti. Ayon sa mga taga dito ay yun raw ay maliliit na isda na kumakain ng mga loose or dead skins sa binti ng tao. So according to them, harmless naman raw yung mga maliliit na isda na yon. Ah, yun nga lang kung bago ka lang rito, so medyo mabibigla ka talaga kung may maramdaman kang nangangagat at hindi mo alam kung ano yon. So, 3 hours rin guys kaming naligo dito sa Cambucahay Falls. Pero after 3 hours, parang ayaw pa naming umahon. Yun nga lang, 1 p.m. ay kailangan na naming karating sa pier. At pagsapit ng alas 12 ng tanghali ay umalis na kami ng Cambucahay Falls. So, aakyatin naman namin ang 135 steps na binaba namin kanina para makabalik sa entrance. At pagkatapos noon ay didiretso na kami ng Siquijor Port. At after nila kaming mahatid sa port ay pupuntahan pa nila ang iba pang mga tourist spots dito sa isla. At 1:20 p.m. ay narating namin ang Siquijor Port. At doon namin nalaman na may 1:30 p.m. na biyahe pala ang Alison papunta ng Dumaguete. So 30 minutes ay malaki na ring buffer yon para sa travel time namin pabalik ng
Dumaguete. So dali-dali kaming kumuha ng ticket at tinungo ang docking area. At 1:40 PM ay nagsimula ng maglayag ang barko patungo ng Dumaguete. So 200 pesos ang binayaran namin sa ticket, 14 pesos sa terminal fee per person. At habang papalayo na ang barko sa port at tinitingnan ko ang isla, base sa itinerary namin, kahit 3 days is not really enough kung gusto mong talagang papuntahan at ma-enjoy ang mga magagandang lugar sa Siquijor. So, see you next time, Siquijor. At di tulad kahapon na puno ng pasahero ang barko, ngayon konti lang. At nakapili talaga kami ng pwesto para makapagpahinga at nakuha pa namin mag-charge ng aming mga cellphone. Around 3 PM guys ay narating na rin namin ang Dumaguete Port. So from here, maghahanap kami ng mga van na bumabiyahe patungong Bacolod City. At ito na guys, papalabas na tayo ng pier. So ang plano ay babaybayin namin ang highway na malapit sa shoreline. So I'm not sure, okay, medyo naging excited kami ng binabaybay namin ang highway. So there might be a surprise waiting for us. I'm not sure. So let's see. At habang binabaybay namin ang highway, nadaanan namin ang kilalang boulevard ng Dumaguete City. At doon rin namin nakita ang maraming van na nakaparada. Yun nga lang, ang biyahe nila ay hanggang Mabinay lang. So according to them, from Mabinay, marami rin raw na mga van na bumabiyahe papunta ng Bacolod. So just across the street, okay, napansin nila biyahedor ang Silliman University, which is according to her ay isa sa pinaka-oldest university dito sa Pilipinas at matagal raw na rin niyang gustong mapuntahan ito. After naming makakuha ng pictures at videos sa harap ng Silliman University ay may nadaanan kaming nagtitinda ng
puso. So matagal na rin raw na hindi nakakain ng puso si Live Guide. So bumili na rin kami. At since mula rito ang biyahe ng mga van ay hanggang Mabinay lang, so we decided na sumakay ng tricycle papunta ng Ceres Terminal. Gusto naming matiyak kung merong babiyahe papunta ng Bacolod City. So ayaw naming we end up doon sa Mabinay at walang sasakyan or van na biyahe ng Bacolod. Here, at least later, kung wala ring sasakyan ng papunta ng Bacolod, at least dito marami kaming matutuluyan overnight. First time naming napuntahan ni Live Viajador ang Dumaguete City. So, sobrang saya habang tinatahak namin ang mga kalye papunta ng Ceres Terminal. So, napakalaki talaga ng tulong ng buffer natin na 30 minutes ang ating early departure sa Siquijor Port. So, hindi man natin ma-explore ang mga highland resorts dito sa Dumaguete City. At least, napuntahan na rin natin ang Silliman University at ang famous na Dumaguete Boulevard. At 3:50 PM ay narating na rin natin ang Ceres Terminal ng Dumaguete City, and good thing na merong Ceres na babiyahe papunta ng Bacolod City. And exactly 4 PM guys ay umalis na ang bus papunta ng Bacolod City. Dito guys, lampas na kami ng Bae City. So paakyat na kami ngayon ng Mabinay. Medyo malamig ang simoy ng hangin. So nagsuot na kami ng bandana. Uh, 7 PM guys, narating namin ang Mabinay City. So inabot talaga ng 3 hours ang biyahe from Dumaguete to Mabinay. Unlike yesterday, nang papunta pa lang kami, na inabot lang ng more than 2 hours. So dahil ito sa baba sakay ng mga pasahero from Dumaguete City going to Bae City. But 10 minutes rin ang stopover ng bus sa Mabinay City. So narating namin ang Bacolod City at around 10 PM na. Kaya inabot rin ng mga 3 hours ang travel from Mabinay City to Bacolod City. From Cambugay Falls ng Siquijor, patawid ng Bacolod City ng Negros Occidental, ay inabot rin ng 10 hours ang biyahe. Thank you for
for watching guys at sa pagsama sa aming adventure together with our cousins, nephews and nieces dito sa mysterious island and known as the Mystic Island of the Philippines, Siquijor. And a big thank you to our cousin Angelica Herbert for planning and making this trip possible. And to all our subscribers, thank you, and thank you. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. Abangan ang aming susunod na mga adventure. God bless!